Hello mga kababayan, kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating video analysis at video talakayan. Sa puntong ito, magbibigay po tayo ng update at pagpapaliwanag hinggil dito sa panggagalaiti. Umuusok ang ilong ni Boyeng Rimulya pagdating po sa kanyang pagkagalit bigla at pag-atake kay Congressman Leandro Leveste. At ito ay siyempre extension ng maniobra ni Marcos Jr. sa nais nilang patahimikin, supilin, lumpuin at paluhurin si Congressman Leandro Leveste na wag nang magpapatuloy pa at wag nang makialam pa sa mga expose na kanyang ginagawa patungkol po dito sa Cabral Files, sa mga katiwalian, kasindikatuhan na naganap at nagaganap po sa ilalim ng gobyerno ni Marcos at Romualdez. Una sa lahat, nakuryente po itong impormasyon ni Boyeng Rimulya na ang franchise na nakuha daw ni Congressman Leandro Leveste bilang isang pribadong developer ng renewable power and energy source, yung solar energy and power supply, ay pinagkakitaan nito sapagkat ibinibenta daw niya ni Congressman Leveste ang kanyang franchise sa Meralco, which is a power distributor. Aba, biglang nag-react po ang Meralco. Sabi ng Meralco, hindi totoo yan na nagkatransaksyon kami kay Congressman Leveste patungkol sa franchise on renewable power supply, particular on solar power and solar energy. Pangalawa, binabanggit po ni Boyeng Rimulya na parang diskartidor at sindikatong style ng negosyo ni Congressman Leveste. Wala din po itong katotohanan sapagkat open, above board ang registration at hindi po involved sa anumang corporate anomaly or fraudulent o maanomaliyang transaksyon ang kumpanya ni Congressman Leandro Leveste. Sapagkat si Congressman Leveste po ay bilyonaryo na bago pa siya pumasok sa politika sa pamamagitan po ng kanyang pagsusumikap at mabuting diskarte sa negosyo upang mapalago ang kanyang solar power, solar energy company, mga kababayan. Ngayon, dahil nag-ingay siya, pinili niyang manindigan nang pumasok siya sa politika upang ibunyag ang mga katiwalian, ang kasindikatuhan gamit ang Kongreso at poder mismo ni Marcos bilang presidente, kung paano naging isang malaking criminal syndicate and cartel type of corruption and plunder operations ang gobyerno. Napuruhan tuloy at napukusan si Congressman Leveste. Yan po ang punot dulo dyan, ang paninindigan at malakas na loob ng pagbubunyag na ginagawa ni Congressman Leveste ang pinakapunot dulo kung bakit tinarget po siya ng lubos-lubusan ng pinakapuwersa ng pang-aatake ng gobyerno ni Marcos at nila Romualdez. Ayun! Kayon, si Ombudsman Boyeng Rimulya, ang tanong sa kanya, ba't ka nang gagalaiti? Ba't umuusok ang ilong mo at bumubula ang bibig mo? Sa pag-atake kay Congressman Leveste, bakit siya bang involved sa flood control projects? Si Congressman Leveste ba ang nangulimbat ng bilyon-bilyon kagaya ng ginawa nila Marcos at Romualdez? As per revelation ni Saldico, 52 billion pesos ang na-deliver niya kay Marcos at kay Romualdez almost 50 billion din, kay Sandro Marcos pa. Ba't hindi yun ang imbestigahan mo? Ba't hindi yun ang fokusan mo ng iyong tungkulin, ng iyong abilidad, ng iyong katalinuhan, kung mayroon ka nito, at ng resources mo bilang ombudsman? Ang tungkulin ng ombudsman sa ilalim ng saligang batas ay tagapagtanggol at tagapagprotekta ito ng pundo at kaban ng bayan at tagapaglitis o tagapagsulong ng disiplina at mga sanctions upang habulin ang mga kurakot at mandarambong sa kaban ng bayan at nag-aabuso sa poder. Yan po ang papel ng sandigan ng ombudsman. Ang sandigan bayan po, doon ipinapaakyat ang mga kaso
ng mga public officials, lalo na po pag ang salary grade level mo above 27 at ikaw ay nasasangkot sa katiwalian, korupsyon o abuso sa puder related sa iyong duties and functions as a public official or part ng gobyerno, ikaw ay sinasampahan ng ombudsman ng kaso sa Sandigan Bayan. Going back dito sa punto, kay Congressman Leandro Libeste, bakit siya ang pinagdidiskitahan? Bakit si Congressman Libeste ang pinag-iinitan ni Boyeng Rimulya? Ayun, nakuryente siya tuloy, sunog. Sunog po ang kanyang impormasyon dahil hindi totoo na nagdiskarte, nagmaniobra ng franchise sa solar power energy and contract niya si Congressman Leandro Libeste. Palpak, kapareho po ng palpak na sinasabi ni Boyeng Rimulya na may warrant of arrest si Senator Bato de la Rosa coming from the bogus and sindikato na uri ng grupo na tinatawag na ICC. Nang tinanong at challenge po siya, wala siyang may pakitang hard copy o hard evidence. Kuryente na naman ang impormasyon na ito pagdating din kay Congressman Leandro Libeste. Aba, to the rescue, si dating congresswoman at ngayon ay Department of Energy Secretary Janet Garin. At ang sabi niya ay may mga kontratang hindi natapos si Congressman Libeste sa kanyang solar partnership project sa gobyerno, dahilan kung bakit siya daw ay sasampahan ng kaso na magkakaroon ng penalty charges of 24 billion pesos laban kay Congressman Libeste, kasabay po ng pagkansila ng mga kontrata na nagkakaabot sa 12,000 megawatts power solar power supply contract. 12,000 megawatts plus penalty charges of 24 billion pesos. Wow! So, dinumog talaga at inatake ng tudo-tudo ng puwersa ni Marcos at Romualdez si Congressman Leandro Libeste sapagkat bit-bit po niya ang katotohanan. Kung nagsisinungaling at nagkakaroon lamang ng pag-iimbento si Congressman Libeste hinggil sa kanyang mga ibinubunyag patungkol po dito sa Cabral Files, sa mga listahan ng katiwalian, pagbubunyag kung paano dinambong at kinurakot ang mga pundo ng bayan, sino-sino mga involved mula sa kanyang iba't ibang sources. Aba, i-ignore lang po ito ng Malacanang si Congressman Libeste kung hindi totoo ang bit-bit niyang mga pagbubunyag. Subalit dahil totoo, imbis na sagutin ang mga isyong ito, ang mga pagbubunyag at mga pagsasagawa ng mga pagbubulgar ni Congressman Libeste, siya ang inatake. Inatake din po ang kanyang legitimate business, pati na po ang kanyang pagkatao. Kaya, very classic na taktika po ito nila Marcos at nila Romualdez kung paano gamitin ang poder at kapangyarihan kagaya ng paglagay ni Marcos specifically kay Boyeng Rimulya para abusuhin at gamitin ang poder sa pagka-ombudsman upang iharas, i-intimidate, ipitin, gipitin, supilin ang mga perceived political enemies ni Marcos, kasama of course ni Romualdez. Pangalawa, pagtatakpan ang totoong pagkakasangkot nila Marcos at Romualdez bilang mga mastermind dito po sa usapin ng malawakang pandarambong ng Kaban ng Bayan. Kaya ang tinatarget ni Boyeng Rimulya, instead, ang mga kurakot at mga miyembro ng sindikato ng mga magnanakaw at kurap na mga politikong kasabwat sa sindikato ni Martin Romualdez at ni Marcos, ang hinahabol ni Boyeng Rimulya bilang ombudsman, yung mga whistleblowers, yung mga nagsisiwalat, na instead na ito ay kanyang pangalagaan at suportahan para maging support witnesses sa kanyang crusade and in the performance of the discharge of his duties and functions as ombudsman. Aba, yung mga nagsisiwalat pa ang kanyang iniipit. Kagaya ng ginagawa niya ngayon na pangingialam na parang siya ang attack bulldog ni Marcos pagdating dito
sa usapin ng mga revelations na ginagawa ng kagaya po ni Congressman Leandro Liveste, ni Congressman Kiko Barsaga, at ng iba pang mga tumutulong upang maibulgar ang katiwalian at korupsyon sa ilalim ng gobyerno ni Marcos at ni Romualdez at nang sa ganun mapatigil ito. This is a classic abuse of authority and very clear display of arrogance. Itong uri ng pagtrato at actuations na ginagawa ni Ombudsman Boying Rimulya laban kay Congressman Leandro Liveste. Hindi nga naman niya mapakita ang kanyang pagka-arogante at ang pagkapoderoso dito sa totoong mga nagnakaw at sangkot sa pagnanakaw. No, kagaya po nitong mga itinuro ni Congressman Toby Chanco na nag-operate para suhulan ang mga kongresista gamit ang pondo ng bayan sa pamamagitan ng pagsindikato sa pork barrel or insertions ay itong 209 billion pesos na nilakad ni Congressman J.J. Suarez at ni Congressman Dong Gonzales na itinuro ni Saldico na mga barkada at bahagi ng sindikato sa pangungulimbat at pandurubo sa kaban ng bayan. According to Saldico, o ba't hindi yun ang mga imbestigahan at habulin ni Boying Rimulya? Itong 209 billion pesos na itinuturo ni Congressman Toby Chanco na ginamit ni Marcos at ni Romualdez sa pagkukunwaring ito ay mga projects. Pero ito ay panunuhol upang papirmahin, bilhin at suhulan ang signatures ng mga kongresista upang makuha nila ang bilang ng gustong magpa-impeach daw sana kay Vice President Sara Duterte na napornada. Hindi lang pala 90 billion pesos, kung hindi 209 billion pesos ang nawaldas sa panunuhol na ito mula sa pundo ng mamamayan in the guise or in the disguise of ayuda, in the disguise of projects. Ito dapat ang iniimbestigahan ni Ombudsman Boying Rimulya, hindi ang mga pagsisiwalat o hindi ang pagkatao o hindi ang mga gawa-gawang kwento tungkol sa negosyo ni Congressman Leandro Liveste. That is a morally bankrupt, bulok at bangkarote na style ng isang trapo ang mga pamamaraan ng pagbibitbit at pagpapatupad ni Boying Rimulya ng kanyang kapangyarihan bilang ombudsman. The way he is displaying his arrogant power dito sa kay Congressman Liveste, mga kababayan. Itong si Janet Garin, not Janet Garin magbayaw yan Si Sharon Garin ng Department of Energy, dahil nakuryente si Boying Rimulya, to the rescue siya para hindi naman mapahiya si Boying Rimulya. Boy kuryente din ito si Boying Rimulya, mga kababayan. Kaya katawa-tawa po ang pagpapanik ni Marcos at ng mga tauhan niya dahil para lamang mapatigil ang tudong-tudong pagdausdos at pagkalugmok ni Marcos dito sa usapin ng kanyang pagkakabunyag bilang totoong mastermind sa paglaganap ng mahigit 1 trilyong pesos na mga pangungulimbat nila sa kaban ng bayan. Aba, kahit ang ombudsman ay aabusuhin ni Marcos Jr. lamang masunod ang kanyang luho at kapritsyo na matabun-tabunan, mailihis ang kanyang pagkakasangkot bilang punong salaring kriminal o mastermind dito sa usapin ng pandarambong. Yan ang dahilan na nakikita natin kung bakit tudo-tudo ang atake na parang umuusok ng ilong at bumubula pang bibig ni Boying Rimulya gamit ang kanyang poder at kapangyarihan sa pagka-ombudsman upang durugin, takutin at paluhurin si Congressman Leandro Liveste. Pero cool lang si Congressman Liveste Cool ang kanyang reaction. Sabi niya, ini-expect na niya na mangyayari ito at aantayin niya ang proper forum para sagutin itong kuryente at baluktot na mga impormasyon na binitawan nila Ombudsman Boying Rimulya
at nitong DOA Secretary or Department of Energy Secretary Sharon Garin. Si Janet Garin, yan po ang Dingbaksha Queen. Ang asawa ni Janet Garin, si Richard Garin, ay kapatid po ni Department of Energy Secretary Sharon Garin. Okay? To the rescue din kay Marcos sa pagkakabulgar nila kay Congressman Libeste, itong si Vince Dizon na tauhan ni super bilyonaryo Enrique Razon sa loob ng gobyerno ni Marcos, at sinabi niya na sa pilitan daw ang pagkuha ng mga Cabral files ni Congressman Leandro Libeste mula kay dati Yusek Cabral. Subalit nagpapakita na parang gustong-gusto at interesadong-interesado naman pala si Yusek Cabral upon the release of videos. Very cordial and amiable and very friendly ang kanilang interaction as per video release mula doon sa captured camera footage or camera coverage sa opisina ng DPWH. Maayos naman ang pakikitungo at ang interaksyon ni Jose Cabral nung siya'y buhay pa dito kay Congressman Leandro Libeste. Pero sabi ni Vince Dizon, hindi, kailangan kakasuhan namin yan si Congressman Libeste dahil siya po ay gumawa ng marahas at pandaraya at patraidor na uri ng pagkuha ng impormasyon sa aming opisina. Wow! Okay ka lang, Vince Dizon. The errand boy and the conduit of super billionario Enrique Razon inside the government of Marcos, kasama si Ping Lacson. So makikita ninyo ang pattern, ang style ng dumog, same pattern, same style, nire-wrestling ka, pagkakaisahan ka, upang durugin, paluhurin at pahinain ang loob mo, upang huwag kang manindigan laban sa abuso sa poder at katiwalian at abuso sa korupsyon at pandarambong ng gobyerno ni Marcos. The same ang kanilang ginawa kay Sara Duterte. The same ang ginawa nila kay General Pukis. The same din po ang ginawa nila sa akin. Sa amin nila Dr. Lorraine Maribadoy, natatakutin ka ng mga kaso, ipapasurveillance ka, at ikaw ay gagamitan ng mga trolls o zombie warriors nila sa social media. Ganyan din pong ginawa kay Congressman Kiko Barsaga and also ngayon kay Congressman Libeste. Hindi po ba nila naiisip na ang taong bayan ay maalam, nag-iisip, nag-oobserba at kayang unawain kung anong sitwasyon? Siyempre, sa tingin ng taong bayan, bakit kalaban ba si Congressman Libeste dahil siya ay nagsiwalat at nagbubunyag ng mga katiwalian at mga impormasyon related dito? Akala ba namin ng gobyerno ni Marcos ay atat na magkunwari na siya ay crusader ng anti-corruption? O bakit imbis na maging kapartner nyo si Congressman Leandro Libeste, tinatrato nyong kaaway? Aba. Yan ang kwento ng kuryente at overacting na reaksyon ni Boying Rimulya, ni Department of Energy Secretary Sharon Garin, at itong the Enrique Razon running boy, Vince Dizon, laban kay Congressman Libeste. Pero kahit anong dumog nila kay Congressman Libeste, kahit anong dumog nila sa pagpapahirap at pagpanggigipit sa mga naninindigan at nagiging kritiko ng gobyerno ni Marcos, kung bit-bit mo ang katotohanan, taong bayan ang yayakap sa iyo. Yan ang nakikita ng mamamayan sa katauhan ni Congressman Leandro Libeste at ganon din po kay Congressman Kiko Barsaga. Magbabalik po ang ating video analysis at video talakayan with Ka Eric. Please don't forget to like, share, promote our videos, encourage and help promote the viewers and views ng ating mga videos para makatulong po kayo sa ating Ka Eric Celis YouTube channel. At sa gustong tumulong din, you can also be part of the subscriber member para po magkaroon tayo ng mas easy access sa mga video ni Ka Eric, less ads. You can be a minimum member of 250 pesos. May share ang YouTube per month yun, hindi per day.
or 500 pesos at the most per month. Tulong na rin po yan sa channel natin at sa advocacy campaign ni Ka Eric. Sa atin naman pong Bangon Sambayanan People's Movement, ang ating GCash line at ang ating line of support ay 0916-308-7710. Uulitin ko lang po, 0916-308-7710. GCash line and line of support of coordination through kay Rohilda Celis kay Langging. Maraming salamat sa iyong pagtitiwala at pagmamahal sa ating mga video analysis at ganoon din po sa paninindigang isinusulong ni Ka Eric. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now.